And special reading, 3276, 3274, 76, 77, and 78. That's 3276, 3277, and 3278. So, kukuha tayo dito ng tatlo. No? This is all about emotions. So, ano ba yung mga meron na emosyon na nagtulak sa mga tao para saktan ka, gawan ka ng barang, kulam, sumpa, gayuma. Para magkaroon naman kayo ng idea. This is a general reading. Kung gusto niyo po talaga na specific yung sagot para sa inyo, mag-book kayo ng full private reading. Kasi iba pa rin po yung full private reading kasi sarili niyo po yun. Kayo yung may ano doon sa vibrations. Kumpara po dito, general reading po ito. So, kukuha tayo dito ng tatlo. Okay, isa, dalawa, tatlo. Una, release, 'di ba? Ito yung process of letting go. Oh, pangalawa, love talaga. And pangatlo, isolation. Ngayon, klaro, 'di ba? Kasi yung sinasabi dito kanina sa daily episode, panoorin nyo. Yung una dito is magic. Kapag ikaw kasi nasa ilalim ng isang spell, no? Kailangan mong bitawan 'yan, kailangan mong tanggalin, kailangan mong makawala. Bakit? Walang ibang makakapagdesisyon yan kundi ikaw. Dahil dito, sinasabi, kung mahal mo ang sarili mo, 'di ba? Over sa situation, iligtas mo ang sarili mo. Dahil dito, sinasabi niya, rebirth. Ibig sabihin, sa katapat dito, isolated ka na. So, wala ka nang gagalawan pa, wala kang tatakbuhan pa, kundi sarili mo. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ngayon, halimbawa, nasa financial crisis ka, alam mo na kung ano yung mga factors, no, na naging sanhi kung bakit ka nauubusan ng pera, nalulugi sa negosyo, tanggalin mo yung mga bagay na yon na nagdudulot ng matinding problema. Gawin mo yun hindi dahil sa galit ka sa kanila, kundi gawin mo dahil mahal mo ang sarili mo. At sa sobrang pagiging mabait mo minsan, ikaw ang napapahamak. Ikaw ang nalalagay sa isang sitwasyon na hindi naman dapat. Isa sa pinakamaganda siguro halimbawa dito is yung may itinabi kang pera para sa ilaw, sa tubig, sa internet, pambayad. Then dumating yung inaasahan mo, dumating yung kaibigan mo sa hindi inaasahang pagkakataon. It might be a coworker, a friend, or a neighbor, or a family member, 'di ba? Dahil meron pa namang isang linggo bago yung due date ng bill, pinahiram mo. And then naghintay ka, umasa ka, hindi ka binayaran. Ngayon, ikaw pa yung naghahanap ng solusyon para makabayad. Instead na meron na sana, nilagyan mo pa ng paa. Pangalawa, kung sa sitwasyon naman ng pag-ibig, yung pag-ibig na pinikot mo lang yung tao, yung pag-ibig na binuntis mo para maging sayo, or nagpabuntis ka para maging sayo, hindi yun masasabing pagmamahal. Posible, ma-identify siya sa pagiging mapang-abuso. Hindi ko masabi yung exact word, pero ito yung panahon kung saan na may mga taong gumagamit ng love spell para mapunta sa kanila yung tao na alam naman nila na hindi sila ang totoong mahal. Alam naman nila na hindi sila ang gustong pakakasalan.
pero pinilit pa rin nila. 'Di ba? Pero kung naging sa'yo yan at inagaw at gusto mong bawiin, then go. Kunin mo. Pwede natin gawa ng paraan yan. Pero kung, alam mo kasi meron akong nasisense dito, may mga relasyon na naghiwalay hindi dahil sa third party, kundi dahil sa mga attitude. So, walang sisihan. Kasi, bago umalis ang tao sa tabi mo, nag-isip na yan ng ilang beses kung iiwan ka. At nagtimbang na rin yan kung alin ba yung mas matimbang, yung nagawa mo bang kabutihan o nagawa mong kasamaan. At hanggang sa dumating siya sa punto na isolated na rin siya at wala na rin siyang choice kundi i-release ang lahat kahit mahal ka pa niya. 'Di ba? Ito yun. Maraming relasyon na hindi naman nagtapos dahil hindi na mahal, pero kusang nagsara dahil pagod na. Sana nakarelate kayo. If you want to book for a full private reading, please leave a message or drop a comment. You can share this as well to your fellow friends, your coworkers, and everybody else. So let's proceed with English episode. Thank you and good evening.